Mapipigilan mo ba yung freedom of expression ng tao? Tingin ko hindi, lalo na kung mali ka at ano ka, wrongfully accused ka, tsaka ang tawag dito, hindi sapat yung impormasyon na binigay mo, na hindi niya maiintindihan na ganito yung nangyayari kasi hindi mo maayos na ipinaalam. Hindi mo maayos na ipinaalam. So, yung freedom of expression ko is valid. So, yung violation mo, yung halimbawa na nire-restrict mo ako kahit wala naman akong nakitang kahit na anong mali doon sa sinasabi ko. So, better check mo muna yung yung procedure mo. O kaya i-check mo yung kung ano yung dapat na procedure dito. Kasi kung hindi mo properly informed yung tao na yun, hindi ka niya maiintindihan. Uy, tumatama pala yung hindi ko alam kung laser ba yun or whatever, yung laser communication na ginagamit ng isang network, kung kanino mang network yun. Tapos, eto yun nandito yun sa kamay ko, ayan parang branded na slave, slavery. Hello po, Judge. Judge, sabi niya, korte daw, na hindi ako naniniwala kasi madami siyang ipinadinig sa akin na kung sino-sino tsaka kung ano-ano yung pinagsasabi. So, karapatan ko ba na, syempre may karapatan ako. So, ang gagawin ko, i-express ko yung wala naman sa akin formal information kahit nagtanong ako ng maayos, kahit na nag-request ako ng information about this, walang nagsabi. So, hindi ganong kabigat yung yung sinasabi niya na kasalanan ko daw, na may ginawa daw ako, blah blah blah, nag-divulge daw ako. Paano ako nag-divulge kung ako yung una mong dinivulge? Wala akong kinakausap dyan. Required akong gumawa ng kung ano-ano para malaman ko kung ano yung ginagawa niya sa akin dati pa. Kasi hinihinala ako na biktima ako ng human trafficking simula nung bata pa ako. So kailangan guided dapat ako kung ako yung pinanigan mo, kung ako yung pinapakinggan mo at kung ako yung pinapadinig mo sa kung saan. Dapat guided ako. Hindi ako yung basta gagawa na lang ng kung ano-ano, ganyan, blah blah blah. Yun yung hinihinala ko na bakit ako na-access ng mga tao na to na lahat na lang, pati private conversation